Isang Biyernes ng umaga sa Cebu. Ang kuwento ng paggalang at panghihinayang. Biyernes ng umaga, alas 7, sa loob ng malawak na pabrika ng Precision Metals Manufacturing sa Mandaue City, Cebu, nagsisimula na ang bagong araw. Tulad ng dati, sunod-sunod na pumapasok ang mga motorsiklo ng mga empleyado. Ang mga manggagawang nakasuot ng uniforme ay nagtutungo sa kani-kanilang trabaho. Ang tunog ng pagsisimula ng makinarya, ang kaluskos ng lapis sa checklist, at ang malakas na pag-imprenta mula sa opisina, lahat ng ito ay naghahalo, nagpapahiwatig ng simula ng isa pang araw. Kahit na may 30 taon na ang gusali, ito ay malinis na malinis. Lahat ng sulok ng pagawaan ay maayos. Walang nakakalat na materyales o kagamitan sa daanan. At ang lahat ng tool ay maingat na ibinalik sa tamang lalagyan pagkatapos gamitin. Ang maliliit na bagay na ito, na tila pangkaraniwan, ang nagbigay hugis sa kaayusan ng buong lugar ng trabaho. Hindi madali ang trabaho dito, paulit-ulit na paghihigpit ng maliliit na tornilyo, paghahanap ng maliliit na gasgas sa mga piyesa sa inspeksiyon gamit ang mata, at tahimik na pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ito ay patuloy at walang kinang na paggawa. Gayunpaman, marami ang dumarating sa trabaho. Nagsasagawa sila ng paglilinis at inspeksiyon bago mag-umpisa ang operasyon. Ito ay hindi utos ng sinuman, kundi isang natural na ugali na namuo ang pag-iisip na sila mismo ang nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang lugar ng trabaho. Si Ginoong Jose, isang 78 taong gulang na veteranong manggagawa, ay laging mas maaga kaysa kaninuman. Magandang umaga po. Bumabati siya ng masigla. Ang mga empleyado na dumarating ay masayang sumasagot. Salamat po sa tulong ngayong araw. Hindi lang mga Pilipino ang nagtatrabaho sa pabrikang ito. Mayroon ding mga dayuhang technical intern tulad ng isang grupo ng mga Ethiopian kabilang si Kedir. Noong una silang dumating sa Pilipinas, sila ay nagtatrabaho ng masigasig. Magandang umaga. Oo, Ken. Magandang umaga rin. Salamat sa tulong mo ngayong araw, sagot ni Ginoong Jose na may magiliw ng ngiti. Ngunit ito ay isang taon na ang nakalipas. Pagdating ng tanghali, ang cafeteria ay napuno ng sari-saring baon at usapan. Simpleng bagay lang ang pinag-uusapan, ang lagay ng panahon, balita sa TV o ang mga bata. Napanood mo ba ang teleserye kagabi? Oo, napanood ko. Nakakagulat ang nangyari. Naku, ang anak ko, ang galing na ngayon sa math. Ang mga maliliit na kuwentuhang ito ay nagdudulot ng isang kapaligiran na ibang-iba sa tensyon ng trabaho. Mayroong tumatawa habang nakatingin sa kanilang cellphone. Sa likod ng pabrika, mayroong simpleng dormitoryo kung saan naninirahan ang maraming empleyado. Ang mga silid ay maliit, mga 6 na metro kuwadrado lang, ngunit kumpleto sa air conditioner, washing machine at refrigerator. Pagdating ng umaga, naririnig ang yabag sa pasilyo at isa-isang bumubukas ang mga pinto. Magandang umaga. Sila ay bumabati sa isa't isa bago lumabas. Pagdating ng gabi, ang tunog ng paliligo, ang ingay ng TV at ang paminsan-minsang tawanan ay naririnig mula sa pasilyo ng dormitoryo, nagpapahiwatig ng isang tahimik na buhay. Hindi man marangya, mayroon silang kapayapaan doon. Sa dingding ng pabrika, nakasabit ang mga paalala. Laging mag-ulat, makipag-ugnayan, magtanong, safety first. Sa tabi ng pasukan, may mga nakasulat na mensahe. Salamat sa sipag, walang aksidente. Ngayon, malamig na ang panahon, ingatan ang sarili. Ang mga mensaheng ito ay nagpapadama ng init sa puso ng mga manggagawa, marahil dahil ramdam nila na may nagmamalasakit sa kanila. Minsan sa isang buwan, mayroon silang General Cleaning Day kung saan sabay-sabay silang nagpupunas ng sahig, naglilinis ng bintana, at kahit ang filter ng air conditioner ay hinuhugasan. Walang naguutos, kusa silang kumikilos. Ito na ang naging kultura ng lugar. Ang pabrika ay konektado rin sa lokal na komunidad.
Palaging may delivery rider na pumapasok at lumalabas mula sa mga kalapit na kainan at milk tea shop. Pamilyar na ang mukha ng mga delivery rider. Kayo na naman, salamat. Bumabati sila habang inilalagay ang kanilang order. Ang mga maliliit na interaksyong ito ay nagtatatag ng ugnayan araw-araw at unti-unti ang lugar na ito ay naging tahanan. Ang mga nagtatrabaho dito ay mas pinahahalagahan ang payapa at matatag na buhay kaysa sa kompetisyon o karangalan. Ang mahalaga ay matapos ang trabaho sa araw na iyon at makabalik kinabukasan. Ang paggawa ng sariling responsibilidad ng maayos ay mas mahalaga kaysa sa pagiging mas mahusay kaysa sa iba. Ang kaisipang ito ay nakatanim na sa isip ng lahat. Dahil dito, walang nagpapakita ng katamaran kahit walang nakatingin at agad nilang napapansin ang maliliit na pagbabago. Habang papalapit ang katapusan ng taon, nagsisimula ang malaking paglilinis at inventaryo. Medyo nagiging abala sila bilang paghahanda sa Pasko at Bagong Taon, ngunit dahil nagtutulungan ang lahat, ito ay ginagawa ng maayos. Ang opisina ay pinalamutian ng mga parol at belen, at ang mga prutas ay inilalagay sa mga desk na nagpapaalala na malapit na ang Kapaskuhan. Sa panahong ito, mas lalo nilang nararamdaman ang pasasalamat sa kanilang mga kasamahan. Ngunit, ilang araw pagkatapos ng Bagong Taon, nagsimulang makihalubilo sa normal na kapaligiran ang isang hindi magandang pakiramdam. Hindi humihinto ang trabaho at walang pagbabago sa labas, ngunit mayroong kakaibang pagkabalisa sa pagitan ng mga usapan. Lalo na tuwing tanghalian, ang kalmadong kapaligiran ay biglang naging magulo na parang may hinihintay sila. Nagkaroon din ng pagbabago sa opisina. Dumami ang mga aplikasyon para sa leave at may mga nagpapalimbag ng tiket ng eroplano o nagtatanong tungkol sa airport transfer. Batay sa timing, madaling isipin na ito ay dahil sa Pasko at Bagong Taon. Sa panahon ng holiday na ito, marami ang umuuwi sa kanilang probinsya kaya't isinasaayos ang schedule. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ngayong taon. Hindi lang ito simpleng bakasyon. Mayroong kakaibang pagbabago sa kanilang isipan. Hindi man bumaba ang efficiency ng trabaho at walang malaking problema, unti-unti nagbabago ang kapaligiran. Nararamdaman ito ng mga matatagal ng empleyado. Paminsan-minsan, nakikita silang bumubulong, parang may kakaiba ngayong taon. Ang maliit na pagkabalisa na ito ay maaaring ang simula ng isang bagay na magaganap. Mga 2 linggo pagkatapos ng Bagong Taon, nagsimulang maramdaman ang init sa hangin. Hindi huminto ang trabaho at walang malaking pagkakamali, ngunit tuwing tanghalian o break time, lalo na sa mga Ethiopian intern, halatang kumakalat ang kaguluhan. Malapit na kaming makauwi. Mas maganda pa rin sa Ethiopia. Gusto ko nang umuwi. Ang mga usapang ito ay nagsimula mga 3 linggo bago ang Pasko. Sila ay mga kabataan na nasa edad bantapunt, nasa 1 o 2 taon pa lang nila sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay nakatira sa iisang dormitoryo at halos laging magkasama. Kadalasan, sila ay tahimik at ginagawa lang ang iniuutos sa kanila, ngunit habang papalapit ang Pasko, nagiging halata ang kanilang pagkabalisa. Sa isang sulok ng cafeteria, ipinapakita nila sa isa't isa ang mga video ng mga tanawin sa Ethiopia na kinunan sa cellphone at nagpapalitan ng mga komento tulad ng mas urbanized at malinis pa rin sa Ethiopia. Napaka-probinsya rito at parang luma. Kahit na naririnig ito, ang mga Pilipinong manggagawa ay hindi direktang nakikialam, ngunit tila nararamdaman nila na nagbago ang paraan ng pagpapalipas ng oras ng pahinga. Ang mga taong dati ay nakaupo sa iisang mesa ay nagsimulang umiwas at dumarami ang mga bumabalik sa trabaho bago matapos ang break time. Ang lahat ay nagkukunwari na hindi nila napapansin, ngunit tila may pakiramdam silang mayroong gumugulong papalayo sa tamang direksyon. Isang tanghali, sa oras ng pahinga, sinabi ni Abel, isa sa mga Ethiopian intern, sa kanyang mga kasamahan, malapit na tayong makauwi sa Ethiopia. Mas maganda iyon ng 100 beses kaysa sa Pilipinas. Masarap din ang pagkain
at iba ang antas ng syudad. Ngumiti ang isa pang intern, si Daniel, at sumagot, "Mabilis din ang internet at mas libre. Iba talaga ang hangin." Sumang-ayon ang ilang kasama nila. Sa isang mesang medyo malayo, itinigil ni Miss Maria, isang 45 taong gulang na empleyado sa opisina, ang pagkain. Marahil napansin din ito ng iba, ngunit walang nagsalita. Sa ngayon, nagkaroon na ng ilang pagkakamali sa komunikasyon dahil sa pagkakaiba ng kultura at ugali, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig sila ng ganito. Napaka-humid sa Pilipinas. Pareho ang lasa ng lahat ng pagkain sa convenience store. Napakababa ng sweldo. Hindi mabubuhay ng maayos dito. Ang mga ganitong reklamo ay naging pang-araw-araw na usapan at sinasabi pa nila ito ng may tuwa dahil makakauwi na sila na nagdudulot ng bahagyang kalungkutan. Siyempre, ang Pasko at Bagong Taon ay isang napakahalagang pagkakataon para makauwi sila at naiintindihan ang pananabik nilang makita ang pamilya at maranasan ang kultura ng kanilang bansa. Ngunit, sa kabila ng pagsuot nila ng uniforme na galing sa Pilipinas, pamumuhay at pagtatrabaho sa Pilipinas, ang ganitong malalaking paninira sa bansa ay nagdulot ng pagbabago sa kapaligiran. Si Ginoong Ricardo, isang 62 taong gulang na manggagawa, ay mahinang bumulong. Masaya silang makakauwi. Naiintindihan ko, pero ang paraan ng pagsasalita, ang kanyang salita ay tila nagpahiwatig ng saloobin ng marami. Sa kabilang banda, sa mismong trabaho, walang malaking gulo. Sila ay pumapasok sa oras, ngunit nagpakita sila ng bahagyang pagbaba sa kanilang saloobin at konsentrasyon. Dumami ang bulungan habang nagtatrabaho at humina ang boses sa pag-uulat o kumpirmasyon. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay nagsimulang mag-ipon. Bukod pa rito, kapansin-pansin din ang sobrang tagal ng paggamit nila ng cellphone bago mag-umpisa ang trabaho o tuwing break time. Nang tingnan ang ginagawa nila, sila pala ay nagpo-post ng mga video at komento sa social media ng Ethiopia. Nagtatrabaho ako ngayon sa pabrika sa Pilipinas, pero mas maganda pa rin sa Ethiopia. Makikita silang nagpapadala ng mensahe na parang nagbibiro. Isang empleyado ng opisina na nakakita nito ay nagkomento na nakatatak sa isip, baka sa isip nila na wala na ang katotohanan ng buhay nila sa Pilipinas. Totoo, ang isip nila ay nakauwi na sa kanilang bansa at ang pamumuhay dito ay tila countdown na lang. Ang dating pangkaraniwang saloobin sa trabaho at ang pakikipag-ugnayan sa paligid ay unti-unting nanghihina. Ang mga senyales na ito ay nagpapakita na sa lahat ng dako. Gayunpaman, sa puntong ito, wala pang nagtataas ng issue. Wala namang nangyayaring malaking gulo. Ito ay salita at saloobin lamang, mga bagay na hindi nakikita, na unti-unting lumalaganap sa lugar ng trabaho. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay talagang nag-iipon at marami ang may masamang pakiramdam na may mangyayari. Habang papalapit ang Pasko, ang bahagyang hindi pagkakasundo ay naging halatang nakakagambalang pag-uugali. May mga Ethiopian intern na pumapasok na hindi sumasagot sa pagbati sa morning assembly. Ang kanilang pagpila at sagot ay may pagkawalang gana. Ang dating masiglang pagsagot ay naging mahina at kalat. At kahit ang mga tagalabas ay nakadarama ng kawalan ng sigla, naging mas halata ang kanilang pag-uugali pagkatapos magsimula ang trabaho. May mga dumarating na hindi pa nakakapaghilamos at nakasuot ng uniforme na hindi nakabutones. Mayroon ding nagsisimula ng trabaho kahit hindi kumpleto ang kagamitan. Kapag pinagsabihan, sila ay basta na lang sasagot at walang pagbabago. Opo, opo, iyan lang ang sagot nila at nagpapalitan pa sila ng tingin at ngiti sa kanilang kasamahan. Si Ginoong Roberto, ang 52 taong gulang na production manager, ay paulit-ulit na nagpaalala, ngunit nang makita niyang walang pagbabago, nagtaka siya. Bakit sila nagiging ganyan? Dati ay mas masipag sila. Normal lamang na marinig ang ganitong mga puna. Ang mas nakakainis ay ang paggamit ng personal na cellphone habang nagtatrabaho. May isang intern na nagtatrabaho sa conveyor belt habang pasimpleng tumitingin sa cellphone.
Kahit ilang beses na silang sinabihan na bawal ang cellphone habang nagtatrabaho, nagsimula na siyang makipagtalo. Nagsabi lang ako sa pamilya ko, ano bang mali doon? At idinagdag pa niya, ano bang silbi ng mga maliliit na patakaran na yan? Ang dating eksena na agad nilang ibabalik sa bulsa ang cellphone at magsasabing pasensiya na po ay naglaho. Ngayon, tila karapatan na nila ang paggamit ng cellphone. Halata ang kanilang saloobin na, konting araw na lang, uuwi na kami, kaya wala na kaming pakialam. Nagbago rin ang kanilang kilos tuwing tanghalian. Sa cafeteria, ilang Ethiopian intern ang nanonood ng video sa cellphone ng malakas at tumatawa nang hindi iniisip ang ibang tao. At kahit na nakakaabala sila sa iba, hindi sila tumatahimik hanggat hindi sinasaway. Ang mga pagkain sa convenience store sa Pilipinas, pare-pareho lang ang lasa, nakakasawa na. Ang mga pagkain dito, malamig at walang lasa, tanging sa labas lang maganda tingnan. Habang kumakain, sinasabi nila ito nang hindi iniisip na naririnig sila ng mga Pilipino. Isang empleyado ang tumayo at ngumiti ng mapait at umalis. Marahil dahil sa ganitong kapaligiran, ilang Pilipino ang nagsimulang kumain sa ibang oras. Nagkaroon din ng pagbabago sa buhay sa dormitoryo. Mayroong nagsasalita ng malakas sa gabi o tumatawa ng malakas habang nanonood ng video sa pasilyo. Ang mga empleyado na nakatira sa ibang kuwarto ay nagsimulang magreklamo, napakaingay sa gabi, hindi kami makatulog. Ang reklamo ay umabot sa office manager, na personal na nagtungo sa dormitoryo para paalalahanan sila. Ngunit ang mga intern ay naging mayabang. Bakit hindi kami pwedeng magsalita ng malaya sa gabi? Nasa Pilipinas kayo. Kaya kailangan ninyong sundin ang mga patakaran dito, magalang na sinabi ng Pilipinong empleyado. Ngunit ang sagot nila ay may pagkamapang-asar. Kaya pala ang Pilipinas masyadong maraming bawal at luma na. Dahil sa mga insidenteng ito, lumaganap ang tensyon sa lugar ng trabaho. Ang trabaho ay patuloy pa rin, ngunit ang maliliit na stress ay nag-iipon sa likod na nagiging buntong hininga at iritasyon. Konting araw na lang, tiis na lang. Kapag nakabalik sila, baka bumalik na sa dati. Ang kaisipang ito ang nagpapalakas sa marami. Ngunit may mga nag-aalala rin. Hindi kaya lumala pa ito? Nagsimula na ring pag-usapan ang issue sa mga kalapit na lugar. Isang tindera sa palengke ang nagreklamo, hindi na bumabati ang mga intern na iyan. Dati ay magalang sila. Ang kalapit na convenience store ay nakatanggap din ng reklamo na sila ay walang pag-iingat sa mga produkto at padabog na ibinabalik sa istante. Ang pagbabago sa kanilang pag-uugali ay nagdulot ng alon sa labas ng pabrika. Siyempre, hindi lahat ay ganito. Ngunit ang ilang nakikita at halatang masasamang asal ay nagbago sa pangkalahatang impresyon. Ito ay madalas na nangyayari at totoo ito sa pagkakataong ito. At isang araw, habang nag-uusap ang mga intern tuwing break time, sinabi nila, napakaluma talaga sa Pilipinas. Ang tanawin, ang mga gusali, lahat ay luma na. Sa tabi nito, si Ginoong Jose, ang veteranong manggagawa, ay tahimik na nagligpit ng kanyang kagamitan at umalis sa cafeteria nang mas mabilis kaysa dati. Kahit walang nagsalita, naramdaman ng lahat na ang pagtitiis ay malapit ng maubos. Ramdam ng lahat na hindi na ito simpleng reklamo. Isang araw bago ang kanilang pag-uwi, ang pag-uugali ng mga Ethiopian intern ay lubos nang lumabas sa normal na hangganan. Halos lahat sa pagawaan ay nakikita ang kanilang pagkabalisa. Ang kanilang pagiging distracted sa conveyor belt o ang pagkahumaling sa cellphone screen ay lalong naging kapansin-pansin. Isang hapon, nang paalalahanan si Kedir tungkol sa isang pagkakamali, lantaran siyang sumagot, konting araw na lang matatapos na, kailangan pa ba yan? Nagkatinginan ang mga Pilipino, ngunit walang sumagot. Ngunit, lalo pang tumindi ang kanilang usapan tuwing tanghalian. Uuwi na ako, pero ano bang silbi ng pananatili ko sa Pilipinas? Tanong ni Abel. Sumagot si Daniel. Oo nga,
Sinabi ko na rin sa pamilya ko na maganda lang sa Pilipinas kung turista ka, pero hindi magandang tirahan. Sila ay sunod-sunod na nagpahayag ng mga salita na nagpapababa sa kultura at pamumuhay sa kanilang paligid, tila sinisiguro ang kanilang sariling desisyon. Ang ibang Pilipino na nakarinig nito ay nagbaba ng kubyertos at umalis. Ngunit ngumiti lang ang mga intern, tila iyon ang gusto nilang mangyari. Minsan, tungkol sa isang maliit na pagkakamali sa trabaho, sinabi ng isang intern, ang luma ng makinarya sa Pilipinas. Sa Ethiopia, automated na ito 10 taon na ang nakalipas. Nagpakita siya ng saloobin na minamaliit ang lahat. Sa puntong iyon, isang manggagawa ang bumulong, tumahimik ka at magtrabaho ng maayos. Ngunit ang intern ay hindi man lang lumingon at sumagot ng may pagkamapang-asar. Opo, naiintindihan ko, kayong mga taga-advanced country. Kahit nakalmado ang boses, halata ang pangiinsulto. Sa dormitoryo, sa gabi, ang tawanan at ingay ng video ng mga intern sa pasilyo ay umaalingaw-ngaw. Kahit sinabihan, ang sagot nila ay, "Ha? Ano bang problema? 9:00 pa lang, normal pa yan." Mula noon, mas lalo nilang ipinakita ang pag-uugali na parang sila lang ang may sariling patakaran. Isang gabi, humingi ng pakiusap ang isang nakatira sa ibang kwarto. May early shift ako bukas. Pwede bang pakihinaan? Ngunit ang naging sagot daw nila ay may halong pangungutya. Bakit ang mga Pilipino masyadong maingat, parang mga sinaunang tao? Ang ganitong saloobin ay hindi na maipapaliwanag bilang isyu ng ugali. Ramdam na ang pagguho ng respeto at kaayusan ng grupo. Kinabukasan, naging magulo na ang kanilang pananamit. Mayroong pumasok na hindi nakasuksok ang uniforme o baluktot ang suot na helmet. Ang paglabag sa disiplina ay naging normal. Konting araw na lang, huwag nang magreklamo. Ang naging sagot, at ang manager na sinabihan nito ay napangiti na lang sa pagkapahiya. Pagkatapos, bago mag-time in, kinunan pa ng video ng intern ang kanyang sarili gamit ang cellphone camera. Huling beses na ito sa pabrika ng Pilipinas. Nakakainip man, ito na ang huling tanawin. Ang kanilang saloobin na ang pabrika ay isang bagay na basta lang ginamit ay nagdulot ng pagkapahiya sa mga nakakita. Tuwing tanghalian, nag-uusap sila tungkol sa iba pang bagay. Honestly, ang mga Pilipino, parang balat kayo lang, walang sinseridad sa loob, parang laging may maskara. Agree, mas okay pa ang diretsohan sa Tagalog. Ang mga konyo na salita parang nakakainis. Habang nag-uusap sila, itinuro nila ang mga baon sa mesa at sinabing, ang pangit na naman ng pagkain. Malamig at walang lasa ang mga pagkain dito, maganda lang tingnan. Nang umubo ang isang manggagawa na nakikinig sa tabi, ngumiti ang isang intern at nagkibit balikat. Ay, narinig pala. Wala na silang galang o pagmamalasakit. Ang kanilang pag-uugali na walang pakialam sa mga taong nasa paligid ay lalong naging halata. Isang hapon, habang nagliligpit ng mga gamit, napansin ng isang foreman ang tunog ng pagbagsak ng tool sa istante at sinabing, "Puwede bang mag-ingat?" Nadulas lang, sagot ng intern, na sinasadyang binibigyang diin ang accent sa Tagalog para magbiro. Pagkatapos, tumawa ang isa pang intern at nag-iwan ng isang komento na nagpalamig sa kapaligiran. Pero hindi naman ito gawa sa Pilipinas, hindi ba? Okay lang kahit masira. Sa puntong ito, hindi na ito problema. Ito ay malinaw na sadyang pambabastos. Ang ganitong eksena ay paulit-ulit na nangyayari sa lugar ng trabaho. Ang paniniwala na hindi sila magre-react kahit ano ang gawin o sabihin at mapapatawad ang lahat ay tila nakatanim na sa isip nila. Ang kanilang pag-uugali ay naging kontrolado, nagpapakita ng kaguluhan habang naghahari-harian sa maikling panahon ng kanilang pananatili. At sa huling araw ng trabaho, isang intern ang nagsabi habang nagtatapos ang shift, "Hay, makakabalik na rin sa tunay na bansa. Ayoko nang bumalik sa probinsyang ito." Walang sumagot, ngunit ang lahat ng Pilipino ay nakatayo sa kanilang pwesto,
tinatanggap ang mga salitang iyon ng walang pagtutol o reklamo. Ngunit sa loob ng katahimikan na iyon, mayroong dignidad, kawalan ng tiwala, at isang tahimik na damdamin na umabot na sa sukdulan. Kinabukasan, pagpasok sa pabrika, tila isang kasinungalingan ang ingay kahapon, tahimik. Ang bakanteng dormitoryo, ang mga locker na walang laman, ang mga workstation na walang tao, tahimik na pinagmasdan ng mga Pilipinong empleyado ang tanawin. Bumalik sila sa kanilang normal na gawain. Mukhang umuwi na sila, bulong ng isang tao, at tumangulang ang lahat ng walang salita. Ang hindi maipaliwanag na damdamin ay humalo sa hangin ng pabrika at kalaunan ay nilunod ng tunog ng normal na araw. Samantala, sa unang araw ni Kedir at ng kanyang mga kasamahan sa Ethiopia, ang dating mayabang na salita at mayabang na mukha sa Pilipinas ay wala na. Ang pakiramdam ng may kakaiba mula nang sila ay umuwi ay unti-unting naging katotohanan. Ang hangin ay marumi, traffic jam, malalakas na nagsasalita ang mga taong nagdadaan. Ito ay isang lipunan kung saan walang oras at pasensiya. Unti-unting naghihirap ang kanilang kalooban. Ang salitang, mas maganda ang Ethiopia kaysa sa Pilipinas ng 100 beses na ginamit nila upang mang-asar sa Pilipinas, ay tila isang tanikala ngayon na mabigat na nakakabit sa kanilang puso. May mali. Ano bang hangin ito? Bulong ni Kedir, paglabas pa lang nila ng airport. Ang siyudad ay moderno, na may matataas na gusali at kumikinang na ilaw, ngunit ang polusyon ng hangin ay hindi maikukumpara sa Pilipinas. Masakit sa lalamunan. Sinubukan nilang sumakay ng taxi, ngunit wala silang mahanap. Kailangan pa nilang ipakita ang mapa sa cellphone para magkaintindihan. Ang loob ng taxi ay puno ng usok ng sigarilyo at marumi ang upuan. Ang driver ay magaspang magmaneho, laging bumubusina at sumisigaw sa ibang sasakyan. Hindi ganyan ang mga taxi sa Pilipinas, ano? Mahinang bulong ni Daniel. Pag-uwi nila, masaya silang sinalubong ng kanilang pamilya, ngunit ang kaligayahan ay panandalian lang. Kinabukasan, ang katotohanan ang naghihintay. Kailangan nilang maghanap ng bagong trabaho. Naniniwala sila na makakahanap sila ng magandang trabaho dahil sa kanilang karanasan sa Pilipinas, ngunit hindi ganito ang katotohanan. Sa mga interview, ang kanilang inaasahan ay mas mababa ang sweldo kaysa sa Pilipinas, mas mahabang oras ng trabaho at mas kaunting bakasyon. Nagtrabaho kayo sa Pilipinas, kaya akala ko mas maganda ang kondisyon ninyo, sabi ng interviewer. Pero umuwi kayo bago matapos ang kontrata, hindi ba? Hindi ba ito short-term na pag-uwi lang para sa Pasko? Pilit na ipinaliwanag ni Kedir na hindi lang iyon, ngunit puno ng pagdududa ang tingin ng interviewer. Ang nahanap nilang trabaho ay isang maliit na pabrika sa labas ng siyudad. Kalahati lang ng sweldo nila sa Pilipinas. At masama ang kapaligiran ng trabaho. Sa maalikabok na pagawaan, napapalibutan sila ng ingay ng makinarya. Walang saysay ang patakaran. Sa break time, puro reklamo at sigawan ang naririnig. Sa ganitong sitwasyon, paminsan-minsan ay naalala nila ang malinis na kapaligiran at ang maayos na buhay sa Pilipinas. Nagbago rin ang paraan ng pagko-commute. Dati, sumasakay sila sa bus sa Pilipinas na on time, hindi siksikan at nakakapakinig pa ng musika habang bumabiyahe. Ngayon, kahit isang oras silang maaga, siksikan ang bus at normal na ang malate. Pagdating sa pabrika, ang naghihintay sa kanila ay isang boss na sumisigaw sa maliliit na bagay at mga lumang makinarya. Walang nagbabati ng maganda, walang tumutulong. Kahit na malabo ang responsibilidad, sila lang ang sinisisi. Habang tumatagal, unti-unti silang naging tahimik. Wala nang nagpahayag ng mas maganda ang Ethiopia kaysa sa Pilipinas. Sa halip, nasa loob na lang nila ang pagnanais na makabalik, ngunit alam nilang mababali ang kanilang pride kapag sinabi nila ito, kaya nanatili silang tahimik. Sa gabi, sa kanilang dormitoryo,
Ang tunog ng video at notification ng cellphone ay umaalingaw sa silid. Dumadami ang gabi na gising sila at nakatingin lang sa kisame. Samantala, sa Pilipinas, ang maliliit na pagbabago ay nagpapatuloy. Ang mga uniforme na ginamit nila ay inilipat sa ibang locker. Ang mga toolbox na may pangalan nila ay tuluyan nang nawala sa pagawaan. Kakaunti na ang tawag mula sa ahensiya. Ang mga lokal na empleyado ay naging tahimik. Kahit walang direktang sinasabi, ang katotohanan na hindi na sila kailangan ay unti-unting lumilinaw. Pagkatapos ng Pasko, walang tawag o mensahe. Nag-alala sila, ngunit pilit nilang sinasabi sa sarili na baka hindi lang nag-contact ang Pilipinas. Ngunit isang araw, tahimik na nagsalita ang isa. Sana pala, hindi na lang namin sinabi ang mga bagay na iyon sa Pilipinas. Walang sumagot, ngunit ang katahimikan ay nagpahiwatig na huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, nakita nila sa social media ang post ng isa pa nilang kasamahan na umuwi rin. Inilipat siya sa ibang pabrika sa Pilipinas. Ang larawan ay nagpapakita ng malinis na dormitoryo, maayos na work area at kalmadong kapaligiran. Nang makita nila ang larawan, hindi tuwa o inggit ang naramdaman nila, kundi matinding pagkabigo. Bakit nakabalik siya at kami hindi? Ano bang pinagkaiba? Ngunit ang tanong na iyon ay may sagot na alam na nila. Ang mga salitang sinabi nila, gaano man nila gustong bawiin, ay hindi na mababawi. Ang pagkakataon na inakala nilang mayroon pa ay tahimik at tuluyan ng lumayo. Nang makita ang post sa social media, lalong tumaas ang kanilang pagkabalisa. Ang katotohanang nakahanap na ng bagong trabaho sa Pilipinas, ang kasamahan nilang umuwi sa parehong oras ay nagpaliwanag sa kanila na sila ay tuluyan ng isinantabi. Mula noon, halatang nagbago ang kanilang saloobin. Dumami ang oras na tahimik silang nakatingin sa screen. Isang araw, tumawag ang ahensiya. Ang mensahe ay napakaikli. Ipinaabot ng Pilipinas na hindi na nila kayo matatanggap. Hindi sila makapagsalita. Natigilan sila. Sabi pa ng ahensiya, nabanggit nila ang maraming reklamo at mga record ng salita. Napagpasyahan na ang inyong pag-uugali ay malubhang nakasira sa tiwala. Ang kalmadong boses ay walang iniwang puwang. Pagkatapos ng tawag na iyon, wala nang tumawag sa kanila. Nagpadala sila ng email sa pabrika sa Pilipinas. Puno ng pagmamakaawa ang mga mensahe, wala na ang dating kayabangan, humihingi sila ng pangalawang pagkakataon, ngunit walang nakarating na sagot. Ilang araw ang lumipas, narinig nila mula sa ibang paraan na ang mga email na iyon ay tila na auto-filter bago pa man mabasa. Ang katotohanan na wala silang karapatang pagtuunan ng pansin ay mabigat na bumagsak sa kanila. Sa pabrika sa Ethiopia, lalong lumala ang kanilang saloobin. Hindi na sila nakikinig kapag pinagsasabihan. Nagiging tamad sila sa trabaho at hindi na nakikipag-usap sa mga kasamahan. Hindi nagtagal, direktang sinabi ng kanilang boss na, kung magpapatuloy pa ito, rerebisahin namin ang iyong kontrata. Ngunit wala silang nagawa kundi umalis ng tahimik. Wala na silang laman. Kahit anong sabihin, wala na silang nararamdaman. Pagkatapos ng Pasko, palihim na nag-apply ang isa sa kanila ng visa sa Pilipinas. Ngunit dahil sa record ng nakaraan, ang aplikasyon ay ibinalik. Nang makita niya ang nakasulat na termination of internship due to inappropriate behavior, bigla siyang nanghina at napaupo. Ang huling pag-asa ay nawala. Wala na silang makitang liwanag sa hinaharap. Hindi nagtagal, tuluyan na silang na-isolate sa lugar ng trabaho. Ang mga bagong manggagawa ay hindi sila pinapansin, nagtatrabaho lang sa sarili nilang grupo. Ang kapaligiran ay malamig, na parang hindi sila nag-exist. Tuwing tanghalian, walang tumitingin sa kanila at tahimik silang kumakain. Ang dormitoryo rin ay nagbago. Sa maingay at maruming kuwarto, unti-unting umaalis ang ibang nakatira. Sa huli, sila na lang ang natira, wala nang bumalik. Nang magtanong sila, ang sagot lang ay, wala nang bakanting kuwarto,
isang malamig na tugon na nag-iwan sa kanila ng kalungkutan at pagkabigo. Ang mas nakapagpabigat pa ay hindi tinanggap ng lokal na gobyerno ang kanilang sertipiko ng karanasan sa trabaho sa Pilipinas. Ang dahilan ay maraming bahagi ang hindi ma-verify. Ang karanasan sa trabaho na isinulat nila sa resume ay tuluyan nang nawala. Sila ay tiningnan ng kakaiba sa mga interview. Ang pintuan ng trabaho ay tuluyan nang nagsara. Ang hirap paniwalaan na nagtrabaho ka sa Pilipinas, sabi ng interviewer, at wala silang nasagot. Sa huli, nakatanggap sila ng termination notice mula sa pabrika sa Ethiopia. Ang dahilan ay kawalan ng pakikipagtulungan at malaking kakulangan sa kakayahan sa trabaho. Nang magligpit sila ng kanilang gamit at umalis sa pabrika, walang nagsalita sa kanilang likuran. Paglabas nila ng tarangkahan, naramdaman nila ng malalim na ang lahat ng koneksyon ay naputol na. Ang sarili nila na minamaliit ang Pilipinas ay wala nang mapuntahan ngayon. Ang pagsisisi at pagkapahiya ay hindi na nila maibabahagi sa sinuman. Ang kanilang kuwento ay tahimik at lubos na natapos. Kinagabihan, umalis sila sa pabrika at naglakad ng tahimik sa kalye. Walang nagsasalita. Naglalakad sila habang nakatingin sa kanilang mga paa. Sa tuwing dumadaan sila sa ilalim ng ilaw poste, humahaba at nawawala ang kanilang anino. Ang anyo nila ay malayo sa dating kumpiyansa at yabang. Kinuha ng isa ang kanyang cellphone mula sa bulsa at binuksan ang mga lumang larawan sa Pilipinas. Ang maayos na makinarya sa pabrika. Ang masarap na baon. Ang ngiti ng isang kasamahan. Hinaplos niya ang screen at tinitigan ang mukha. Hindi pananabik ang nararamdaman, kundi ang kawalan ng bagay na hindi na mababawi. Hindi na sila makakabalik. Ang mga salitang puno ng panunuya at kayabangan ay tahimik at tuluyan ng humarang sa kanilang daan. Kahit gaano karami ang pagsisisi, hindi na nila ito maipahayag. Ang oras lang ang lumipas. Ang buhay sa kanilang bansa ay mas mahirap kaysa sa inakala nila. Sa mundong maingay at walang nagmamalasakit, ang kaayusan na dating pinagtatawanan nila sa Pilipinas ay hinahanap-hanap na nila ngayon. Ang kanilang mga kilos noon ay sumira sa lahat. Walang nakikitang pag-asa o kinabukasan. Ang oras lang ang nag-iwan sa kanila. Pagkatapos nito, ang kanilang pangalan ay hindi na nabanggit sa pabrika sa Pilipinas. Ang mga record ng tawag ay nawala. Tila hindi sila nag-exist at tahimik silang inalis. Ang mga locker sa pabrika ay may nakalistang mga pangalan ng bagong intern. Ang mga numero ng toolbox ay pinalitan. Walang nagtaka sa pagbabago. Ang lugar na dati nilang tinayuan ay may iba na ngayong nakatayo. Iyon lang, sa isang sulok ng maliit na pabrika, ang mga tawanan na nanunuya sa Pilipinas ay hindi na naririnig sa kahit saan. Hindi na naaalala ng sinuman at lumubog sa lalong lumalabo na alaala. Ang iniwan lang nila ay ang walang kabuluhang salita at ang kapalit nito. Sa kwarto ng dormitoryo, mayroon pa ring nakadikit na sticky note sa pader na nakasulat sa kanilang wika, araw ng pagtatapon ng basura. Hindi ito inalis at nananatili itong nakadikit, umiindayog sa hangin, walang pumapansin. Ang oras lang ang lumipas. At ngayon, sa isang sulok ng kanilang bansa, ang tawanan noong panahong iyon ay tanging alingaw-ngaw na lang sa walang taong silid. Makalipas ang ilang buwan, sa Precision Metals Manufacturing sa Mandaue City, Cebu, nagtatrabaho na ang mga bagong technical intern. Sila ay mga kabataan mula sa Vietnam. Magandang umaga po. Ang masiglang pagbati ay umalingaw-ngaw sa pabrika. Oh, magandang umaga. Salamat sa tulong ngayong araw. Sagot ni Ginoong Jose na nakangiti. Ang mga bagong intern ay masigasig at magalang. Ang pinakamahalaga, sila ay puno ng pananabik na matuto. Isang malaking karangalan po na matuto ng teknolohiya ng Pilipinas, sabi ng isang intern, nagniningning ang mata. Gusto ko pong iuwi ang natutunan ko dito sa aming bansa at makatulong, nakangiting tumango si Ginoong Jose. Talaga? Sige. Magpakasipag ka.
Si Ginoong Roberto, ang manager, ay nasiyahan habang naglilibot sa lugar. Ang saloobin talaga ang mahalaga. Mahalaga ang teknolohiya, pero mas mahalaga ang pag-uugali bilang tao, sabi niya, at mahinang tumango. Samantala, sa isang syudad sa Ethiopia, si Kedir ay nagtatrabaho pa rin sa pabrikang may masamang kapaligiran. Mababa ang sweldo, mahaba ang oras ng trabaho, at kaunti ang bakasyon. Sa gabi, mag-isa siyang nakatingin sa cellphone screen sa kanyang maliit na kwarto. Pinagmamasdan ang mga larawan noong nagtatrabaho siya sa Pilipinas, ang malinis na pabrika, ang maayos na lugar, ang masarap na baon, ang mga mukha ng mga kasamahan na nakangiti. Sana pala, mas nagpapasalamat ako noon, mahinang sabi ni Kedir. Ngunit huli na ang lahat. Ang orasan ay hindi na babalik. Ang natutunan niya ay kung gaano kahalaga ang kapaligiran, kung saan ang mga pangkaraniwang bagay ay ginagawang pangkaraniwan. Kung gaano kaganda ang lugar ng trabaho, na malinis, on time, at may paggalang sa isa't isa, at ang kahalagahan ng pasasalamat sa mga taong lumikha ng kapaligirang iyon. Ngunit nang nalaman niya ito, huli na ang lahat. May luha sa mata ni Kedir habang nakatingin sa screen, ngunit wala na ang taong pwedeng magpunas nito. Mas maganda ang Ethiopia kaysa sa Pilipinas ng 100 beses. Ang salitang iyon na may kumpiyansa niyang sinabi ay tila isang sumpa ngayon na tumutusok sa kanyang puso. Nabubuhay siya ngayon sa araw-araw na puno ng pagsisisi. Ang kahalagahan ng paggalang sa kultura at kaugalian ng isang bansa habang nagtatrabaho sa ibang bansa. At ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa mga pangkaraniwang bagay. Sa anumang sitwasyon, ang hindi pagkalimot sa pagpapasalamat at ang patuloy na pagiging mapagpakumbaba at matuto ay marahil ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Kung kahit papaano ay nakaantig ang video na ito sa inyong puso, paki-like at mag-subscribe sa channel. Hanggang sa susunod na video.